Ito na si Michael, ito si Janolyn, ito yung pangalawang baby nila. Ngayon, ganito Michael. Ako bilang matanda sa iglesia at ako bilang mangangaral anak, nalalaman ko yung mga bagay na nararapat sa isang pamilya, lalo na sa inyo. No, so dalawa na ang inyong anak. Ngayon, marami ng kabataan na binigyan ko ng payo Michael na naging tagumpay ang kanilang pamumuhay dahil nakita nila na yung pangaral na ibinigay ko sa kanila, angkop sa kanila. So tulad ninyo ngayon ni Janolyn, pangalawang anak ninyo ito. Ganito Michael, ang buhay niyo mga anak nasa Panginoon. So lahat ng inyong paggalaw, inyong paghinga, kung walang pakialam sa inyong Panginoon, hindi kayo makagagalaw, hindi kayo makahinga. Kung isipin nyo, yung inyong puso, hindi nyo yan kinikilos. Tumitibok yan. Kahit natutulog ka, hindi umihinto yan, tumitibok yan. Dahil ang Panginoon, ginagabayan niya kayo. Lahat ng internal organs mo, yung atay, yung intestines, kidney, baga, lahat yan, hindi mo nakikita. Hindi mo yan pinakikialaman. Panginoon anak ang gumagawa niyan, ang nagpapakilos diyan. Hindi mo lang alam. No? So ngayon, yung inyong ikinabubuhay, pagkain, bigas, yung ulam, kung ano pa, galing lahat yan sa Panginoon. Although nagtatrabaho kayo, kumikita kayo. Pero ganito, mga anak, lalong maganda ang inyong buhay kung magkaroon kayo ng malapit na relasyon sa Panginoon, matapat na pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang isang tao, anak, na walang pananampalataya sa Panginoon at hindi sumasamba sa Panginoon, nabubuhay siya parang beggar, parang namamalimos lang. Dahil gusto niyang kunin, gusto niyang tanggapin ang mga biyaya ng Panginoon, ngunit wala siyang relasyon sa Panginoon. No? Parang ganito, kung makakita ka ng namamalimos sa mga palengke, yun, lalapit lang sa'yo, palimos po, palimos po. Wala siyang connection sa'yo, wala siyang relasyon sa'yo, hindi mo siya kilala. Kaya, kung may pera ka, bibigay ka sa kanya ng 5 piso o 10 piso. Kahit meron ka 1,000 pera, siguro tama na yung 5 piso o 10 piso. Bakit? Namamalimos siya, hindi mo siya kilala. Gusto mo lang siyang matulungan ng konti. Pero kung kilala mo siya at nakikita mo na naghihirap siya at nangangailangan at may pera ka, hindi lang 10 piso ang ibibigay mo. Maaring bigyan mo siya ng 100, 200 o mas marami pa. Dahil kilala mo siya, may relasyon kayong dalawa, may pag-ibig ka sa kanya, may pagmamahal ka sa kanya, may pagmamalasakit ka sa kanya. Ngayon, ganito ang Panginoon Michael. Kapag tayo anak ay may relasyon sa kanya, may pananampalataya tayo sa kanya, ang Panginoon natin gumagawa siya araw at gabi. Yung inyong negosyo, maaari niyang palaguin. Kahit doblehin niya, kahit 3 beses pa, walang imposible sa Panginoon. Depende yon sa relasyon natin sa Kanya. Kung malinis ang relasyon natin sa Panginoon, tayo ay matapat na sumasamba sa Kanya, no? Kahit ang pagsamba sa Kanya, anak, nagpapakilala dito na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Tayo ay kumikilala sa Kanya na manlalalang natin. Ang pagsamba natin sa Kanya ay pasasalamat natin at paghingi sa Kanya ng panibagong mga biyaya. Ngayon, binayayaan kayo uli ng Panginoon ng pangalawang baby. Ang kinabukasan ng inyong mga anak nasa Panginoon, Michael. Wala sa inyong kapangyarihan, anak. Kasi
Maari kayong paunlarin ng Panginoon ng higit pa kaysa sa inaasahan nyo. Pero, maari din niya kayong paghirapin ng higit pa rin sa inyong inaasahan. Depende sa kanyang gusto, no? Pero, ito, Michael, ay kung walang relasyon ang tao sa kanya. Pero kung kayo ay magkaroon ng matapat na relasyon sa Panginoon, ang sabi niya, hingin mo ang anumang bagay na maibigan mo, ibibigay ko sa iyo. Conditional, Michael, yon. Ngayon, lalaki anak ang pamilya mo. Huwag mong pabayaan, Michael, na mapalayo kayo sa Panginoon. Huwag. Ay, tinatanong ko si Jenaline kanina, 11 years old na yung panganay nyo. Ay sabi ko sa kanya, hindi pa ba siya natututo na magsalita ng masasama? Ayan. Hindi pa ba siya natututo na makikipag-away? Hindi pa ba siya natututo na magsinungaling? Hindi pa ba siya natututo na magalit o magmura? Ngayon, kapag narinig na ninyo sa kanila yung mga bagay na yun, anak, ibig sabihin, ang humihikayat sa kanya ay walang iba kundi si Satan. Dahil yung mga gawain yun ay kanyang natutunan. Kaya nga, Michael, sabi ko kay Jenaline, bago mahuli, kasi pag ang isang bata, Michael, pag dumating na sa 16 years old niya, hindi mo na kayang pumarito ka, anak. Hindi mo na kaya. Pumunta ka doon, hindi na. Dahil gusto na niya na mapag-isa. Ngayon, nasa sa iyo pa rin, anak, ang magandang kinabukasan ng inyong mga anak dahil ikaw ang ama. Abang ngayon ay kaya ninyo sila na palakihin, na may magkaroon ng magandang asal, gawin mo na ito, Michael. Pangunahan mo ang pamilya mo bago mo pagsisihan, anak. No? Dahil marami ng magulang na nagsisi, Michael. Dahil ang kanilang mga anak, akala nila mahal nila ang anak, kaya pinababayaan lamang nila. Kung ano gusto nung anak, ibinibigay lamang. Hanggang sa parang nagising na lamang sila, nung ang kanilang anak, nakita na nila na marami nang ginagawang masasama, hindi na nila kayang pasunurin yung kanilang mga anak. Hanggang sa may mga bisyo na, no? Nandyan ang sigarilyo, nandyan ang alak, nandyan ang sugal, at iba-iba pa. Magsisiman sila, wala nang magagawa. Kaya, itong sasalitain ko sa inyo ay karanasan ito ng isa sa aming mga kaibigan. Hanggang sa kanyang anak, nakagawa ng malaking pagkakasala, nabilanggo siya. Ngayon, nung dinalaw siya ng kanyang mga magulang sa bilangguan, sinisisi nila yung kanilang anak. Pero nung sumagot ang kanilang anak, ganito ang sabi niya, Michael, kayo ang may kasalanan, nanay, tatay. Bakit? Hindi niyo ako tinuruan ng magandang asal. No? Hindi niyo ako tinuruan ng magandang asal. Totoo, ibinigay niyo yung aking mga kailangan. Pero ang higit na mahalaga, ipinagkait ninyo sa akin. No? Kaya ganito, Michael. Ngayon, habang lumalaki ang pamilya nyo, anak, pamunuhan mo ang pamilya mo na manikluhod kayo sa Panginoon. Sambahin nyo ang Panginoon, Michael. Huwag mong sayangin, Michael, yung isang araw ng Sabado na hindi ka magtinda. Dahil ganito, Michael, sinubok na namin yan noon. Ayaw ko noon na sumamba sa Panginoon dahil sabi ko, anong makukuha ko kung sasamba ko sa Panginoon? Malaki ang mawawala sa akin. Kaya imbes na sumamba ko, nagtatrabaho ako. Pero nararamdaman ko parang lalong bumibigat ang buhay. Nung maunawaan ko, Michael, ang pag-ibig ng Panginoon, sumuko ako sa Kanya. Nag-umpisa akong pamunuhan ang aking pamilya upang sambahin namin ang Panginoon. Kaya ito yung inabutan mo kanina, inistorya ko kay Papa mo sa kay Jenaline.
Ang naging kapital lang namin, Michael, sa paglago ng aming buhay, katapatan namin sa Panginoon. Kasi, bago pa man magtapos yung aming mga anak sa school, may mga nag-offer na ng trabaho sa kanila. And then, ang kanilang napangasawa, talagang alam ko na ibinigay ng Panginoon dahil sila din naman ay may trabaho. Yung una naming manugang ay nurse siya, and then yung pangalawa, businesswoman siya. So, ito, maganda yung takbo ng buhay. Ang kapital namin, Michael, hindi pera. Ang kapital, anak, matapat na pananampalataya sa Panginoon, pagsamba sa Kanya. Tandaan ninyo itong aking mga sinasabi sa inyo, mga anak. Marami ng kabataan tulad ninyo na naging matagumpay sa buhay dahil sinusunod nila yung aking mga payo sa kanila. Sambahin ninyo ang Panginoon, anak, kasi ang pagsamba sa Panginoon, Michael, ito lamang yung sinasabi niya. Matakot kayo sa Diyos at inyo siyang sambahin. Yun lang ang sinasabi niya. Sambahin ninyo ang Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y sumasampalataya sa akin, kung kayo'y sumasamba sa akin, kung kayo'y nasa sa akin, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, ibibigay ko sa inyo. Yun ang sabi niya, Michael. Kaya ngayon, may business na kayo, anak, Sana maunawaan mo ito, Michael. Maunawaan mo sana. Wala sa pagsisikap niyo, anak, ang pag-unlad niyo sa buhay. Wala. Nasa sa Panginoon, Michael. Nasa sa Panginoon. Sana kasama niyo ang Panginoon sa inyong negosyo, Michael. Sana kasama niyo. Dahil ang Panginoon, sabi niya, gusto niya na manahan sa atin ang kanyang espiritu upang siya ang magbigay sa atin ng lahat ng ating karangyaan at lalong-lalo na sa ating kaligtasan. So, nawa, Michael, naunawaan mo ito, anak, At sana ay sa panalangin niyo sa Panginoon, sabihin mo, narito ako, Panginoon, pangunahan ko ang pamilya ko upang ikaw ay sambahin namin. Sabihin mo, Michael, So, nawa ay magkita-kita tayo, Michael, sa church sa Sabado. At hihilingin ko sa Panginoon ang inyong kaunlaran. So, maraming salamat, mga anak, sa ating pag-aaral, at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.